Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layu't mission ng aklat na to ay para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo at nating mga tao ang siyang totoong nag-iisang Holy Father at nag-iisang Diyos na dapat nating purihin, ibigin, sambahin at paglingkuran. Sa araw na to, ang aking topic ay End Time Prophecy. Holy Spirit laban sa Papa ng Romano Katoliko. Gusto kong ibahagi sa inyo na yung Papa ng Romano Katoliko ay ang demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na iniidolo niya ang kanyang sarili na siya yung Holy Father dito sa ating mundo. Sinabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Ang bansang Maharlika, ang ating bansa, ay ang siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo na sinakop ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko at sinakop din ng mga Amerikano, ay siyang winasak at ibinaon sa limot ng mga demonyo sapagkat layunin ng mga demonyo na linlangin ang kaluluwa ng bawat tao sa ating bansa para magpuri sa demonyong si Satanas. Ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng Satanismo at ng Antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Sa rebolto sila sumasamba, nagpupuri, at hindi sa banal na Espiritu na siyang totoong Diyos, nag-iisang Diyos, na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. At hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Bilang isang servant at tagapaglingkod ng Espiritu Santo, dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, at siya ang Diyos Ama ng aking kaluluwa na aking sinasamba na parati kong kasama, ang tumawag sa akin para ipakilala siya na siya lang ang nag-iisang Holy Father na dapat sambahin ng bawat tao dito sa mundo. Ang Papa ng Romano Katoliko ay si Satanas na nagsuot ng damit na puti para idolohin siya na siya yung Holy Father dito sa lupa. Ang Papa ng Romano Katoliko ay lumalapastangan sa Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Holy Father at Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Tayong mga tao, kailangan ng Espiritu Santo lang ang ating sambahin. Sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan dahil templo niya ang ating katawan. At ang Espiritu Santo ang siyang Panginoon na dapat nating kilalanin na ating amang espiritual. Ang mga pare, ang Papa ng Romano Katoliko, ay mga ulupong at kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng Antikristo at ng Satanismo. Kaya wala silang mabuting idinulot sa ating bansa, kundi sinakop nila ang bansang lupang hinirang ng banal na Espiritu, na siyang totoong nag-iisang Diyos
na may gawa ng buhay nating mga tao. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo dahil tinawag niya ako na maglingkod para sa Kanya at ipakilala siya sa buong mundo na siya lang ang Holy Father na dapat sambahin. Bilang na ang araw ng demonyong si Satanas. Ang Papa ng Romano Katoliko ay hindi banal. Demonyo siya. At hindi nyo siya dapat iduluhin at tawaging Holy Father dahil mamamatay ang sino mang lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang Papa ng Romano Katoliko ay hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao. Dahil ang Espiritu Santo lang ang siyang lumikha sa ating mga tao. Ang Papa ng Romano Katoliko ay walang kakayahang lumikha maging ng kanyang sarili dahil maging ang kanyang katawan ay templo rin ng Espiritu Santo at pag-aari ng Espiritu Santo. Ang Papa ng Romano Katoliko ay papatayin ng Espiritu Santo at ang kanyang kaluluwa ay itatapon ng Espiritu Santo sa impyerno dahil hindi niya itinuro ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na dapat sambahin, ibigin, purihin at paglingkuran. Ang mga tao nagpapako at nagpapatay kay Kristo ay mismong ang mga pari na sila ang mga bulaang propeta. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na naan sa aking katawan ay ang siyang totoong nag-iisang Holy Father at Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas na tumawag sa akin para ipakilala siya. Narito na tayo sa huling panahon. Ang pagdating ng Diyos ay narito na dahil bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na nagsugo kay Kristo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na dapat sambahin, purihin, ibigin at paglingkuran ng tao kung gusto nila ng kanilang kaluluwa ay maligtas at kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo ay sa ring iisang espiritu na nanaan sa aking katawan ang nagsasalita. Dahil ang aking katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ako ay hindi nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay sa akin. Siya yung lumikha sa akin, ang totoong nagsasalita. Mag-repent na kayo. Tumalikod kayo sa pagsamba sa mga ribolto at santo-santuan at Diyos-Diyosan. Huwag niyong iduluhin ang mga pare ng inyong amang espiritual. Huwag niyo silang tawaging Father. Dahil mamamatay ang sino mang umiidolo sa mga pare at sa Papa ng Romano Katoliko. Hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay itatapo ng Espiritu Santo sa impyerno. Walang puwang sa langit ang mga kaluluwang lumalapastangan, nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo dahil sila'y mga ulupong at kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. This is the end. The gospel of God will be preached in the whole world. Yan ang sinabi ni Kristo na siyang magiging katapusan. Ang Espiritu Santo ang totoong Holy Father. Ang Papa ng Romano Katoliko ay ang demonyong si Satanas. Hindi nyo dapat iduluhin ang Papa ng Romano Katoliko. Ang sino mang umiidolo sa Papa ng Romano Katoliko ay papatayin ng Espiritu Santo at ang kaluluwa nila ay sa impyerno mapupunta. Ang Papa ng Romano Katoliko at ang mga pare ng Romano Katoliko ay kampo ng kadiliman. Sinakop ng mga Romano Katoliko leaders ang ating bansa na siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Muling ibabalik ang pangalang Maharlika dahil ito ang totoong pangalan nito at hindi Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagmula sa pangalan ng Judas at demonyong hari ng Espanya na si Philip II. Walang sino mang tao ang nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos
na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Walang sino mang tao ang makapanlilinlang sa Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Tanging ang mga umiibig, nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo na naging kaisa ni Kristo ang siyang maliligtas at ang kaluluwa nila ay makakapasok sa langit. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!